Ito mga Poet, 1494 sa inyong mga radyo, para sa Diyos, para sa bayan. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ang lahat po ng papuri ay para lamang sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Pinupuri po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo po ng mga kamusliman ay sadyang kanyang nilikha na nasa pananampalatayang Islam. Ang sino man na kanyang patnubayan sa matuwid ay wala pong makakapagpaligaw, at ang sino man na kanyang iligaw ng landas ay wala pong makakapaggabay sa matuwid na daan ng Islam. Kung kaya po ay gano'n na lamang dapat ang pasasalamat at mga papuri ng kamusliman sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo po ay kanyang nilikha na pumipintig sa ating mga dibdib. Ang kung tawagin ay iman, pananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat na sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay kanyang alipin at sugo. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumakay Propeta Muhammad, 10 ng kanyang mga pamilya, ganoon din po ng kanyang mga kasamahan. Para po sa aming mga iginagalang na kapatiran sa pananampalataya, muli po ay ipinaparating ko namin sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sumain niyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, at para naman po sa mga itinatangi ng mga non-Muslim listeners, magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Allah ng kaalaman, ng karunungan at ng patnubay sa matuwid at ligtas na landas ng buhay. Muli po ay nandito na naman tayo sa isang namang mahalagang episode ng programa natin, Islam ang Solusyon. Ang programa po ito ay naririnig sa himpilang ito tuwing araw po ng Sabado at Linggo sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Jimba, ang inyong pong maaasahan at nagmamalasakit na kababayan. Ma-Muslim ka man o maging sino ka man, ay welcome po ang lahat dito sa programang pang sanlibutan na ay pang kabilang buhay pa, na wala pong iba kundi ang nakataling programang Islam ang Solusyon. Para po sa inyong mga katanungan at komento o kaya suhestyon, pwede po kayong mag-text sa numero 0919-6943-095. Ulitin po natin, 0919-6943-095 o kaya 0905-4182-500. Ulitin natin, 0905-4182-500.
Ang programa po ito ay buong malasakit at tapat na paglilingkod natin sa atin ng World Islamic Call Society ng bansang Libya. Sige po mga kapatid at mga kaibigan, at atin ang talakayin ang isa na namang mahalagang paksa natin sa araw na ito. Ang ating pong paksa ay isa na namang tupiko na sadyang kailangan talaga na matutunan ng bawat Muslim. Hindi po pwede na hindi mo ito matutunan, kapatid. Ang tinutukoy po natin ay ang mga patakaran sa pagbabasa ng banal na Quran. Yan ang ating ito ngayon. The procedures on how to read the Holy Quran. Pagkatandaan po natin mga kapatid, na ang banal na Quran ang siyang ating manual to live a good life. Ang buhay po natin sa mundong ito ay hindi magiging matuwid at lalong hindi magiging sagana at ligtas hanggat hindi natin natututunan ang uri ng pamumuhay na nakasulat, nakabakay sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Wala pong alinpamang aklat ang makakapagbigay ng patnubay sa tao sa tamang pamumuhay maliban lamang po sa aklat ng manlilikha ng buhay. Siya na Panginoon, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na Panginoon na lumikha ng buhay, ang tanging nakakaalam paano mamuhay ng tama ang isang tao. At ang kanyang aklat na ang banal na Quran, ang tanging tunay na makakapagbigay sa tao ng patnubay sa ligtas na pamumuhay. Bilang katibayan ay nabanggit po mismo sa banal na Quran ang pagganito. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan, ang buwan na ipinadala ang Quran bilang isang gabay sa sangkatauhan. Malinaw rin ang mga tanda ng patnubay at paghuhukom sa pagitan ng tama at mali. Chapter 2, verse 185. Wala po sa Quran al-Karim for your info. Ayon po sa tafsir o paliwanag ng mga Islamic scholars, sa binasa natin na aya, binasa natin na verse, ang banal na Quran ang siyang ating batayan sa pagkilala ng anong tama at anong masama. At ito rin po ang ating sukatan sa anong mabuti at anong masama. Kaya ganun po kahalaga ang banal na Quran sa buhay ng bawat Muslim. At dahil dito, ay kailangan talaga na matutunan natin kung ano-ano po ba ang mga patakaran sa pagbabasa ng Muslim sa banal na Quran. Kaya makinig ka mga kapatid, mag-take note ka. Makinig po maigi at iisa-isahin po natin ang mahalagang punto sa paksang ito sa abot po nating oras. Unang punto, number 1. Pakatandaan po natin na dapat ang banal na Quran ay basahin ng lubusang taimtim at masidhing gusto kasama ng pananampalataya na ang pagmamahal sa Quran ay pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig lamang kung sabihin ay huwag mong gagaan-gaanin ang paghawak sa Quran. Hindi po ito nilalaro-laro. At huwag kalilimutan, kapatid, na ito lamang ang nag-iisang aklat na ang pagbabasa nito mismo ay isa ng anyo ng pagsamba. Just reading and reciting the Holy Quran is already a form of worship unto the Almighty Allah. Ito lamang ang nag-iisang aklat sa buong mundo na nagtataglay ng ganyang natatanging katangian. At sa dahilan po na ang pagbabasa nito ay isang uri ng pagsamba,
May tiyak na gantimpala ang pagbabasa ng Quran. At ano ang mga gantimpala? Bumanggit po tayo ng ilan. Dito po natin banggitin sa punto number 2. Dito po sa ikalawang punto. Number 2. Dumako na po tayo sa pangalawang punto. Sa mga gantimpala sa pagbabasa ng Quran at pwede mag-take note sa kapatid. Mag-take note. Dapat po na ang bawat Muslim ay matutong bumasa ng Quran sa original ditong anyo na classical Arabic. Dahil kung ang binabasa mo ay isang translation sa English o kaya Tagalog, ay hindi po ng Quran, kapatid. Sapagkat ang Quran po ay salita ng Allah na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa Arabic, at kung ang binabasa mo ay English o Tagalog o ano pa mang saling lingwahe, hindi po salita ng Allah ang binabasa mo, kundi ang binabasa mo ay ang salita ng translator. Tandaan po natin na anumang lingwahe, isa din ang Quran. Ang binabasa po natin ay only a translation of the meaning of the whole Quran, at hindi Quran ang binabasa mo. Maliwanag? Arabic yan. Hindi po yung Tagalog. Translation lang yan. Kung kaya ay dapat na pagsulikapan ng bawat Muslim, bata o matanda, lalaki, babae, na matutunan bumasa ng Quran sa Arabic dahil mayroon po itong mga gantimpala. Isa sa mga gantimpala ay ang nabanggit po sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Humigit kumulang ito po ang kanyang kahulugan sa ating wika. Sinabi ng Allah ng isang lingkod niya na abalang-abala sa pagbabasa ng Quran na wala na itong pagkakataon upang humiling sa kanya para sa mga pangangailangan nito ay pagkakalooban niya ng mas higit pa kaysa sa ipagkakaloob niya sa mga yaong humihingi. Source natin at Tormeli. Ibig kong sabihin ay ikaw na isang Muslim na dahil sa pagiging lubusan mong abala sa pagbabasa mo ng Quran ay wala ka ng panahon upang magdua o mag-supplicate o magsumamot humingi sa Allah para sa inyong mga pangangailangan, ay pupunuan ito ng Panginoong Allah ng higit pa sa ibibigay niya sa mga yaong humihingi sa Kanya ng mga pagpapala. Nakuha mo, kapatid? Gano'ng importante ang pagbabasa ng Quran. Ganoon din, mga kapatid, kahalaga ang pagbabasa ng banal na Quran. At minsan pang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang paganito ang kahulugan, humigit kumulang po sa ating wika. Anya, ang lingkod ng Allah ay pinakahigit na napapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran. Source natin at Tirmidhi. Yan po ating source. Nakuha mo, kapatid, ha? Sa madaling sabi po, mga kapatid, sa pananampalataya ay ugaliin natin ang pagbabasa ng Quran araw-araw. At hindi ka dapat, kapatid, mabagut o mapagod sa pagbabasa nito ng regular araw-araw. Pwede sa umaga, o di kaya ay sa tanghali, o pwede rin sa hapon o gabi, at kahit na ba 15 minutes lang, o kaya 30 minutes lang, o kung kaya mo naman ay 1 oras o 2 oras araw-araw. Napakaganda po yan. Nakabit na isang Muslim. Bilang isa pa pong gantimpala sa pagbabasa ng banal na Quran, ay nabanggit din po sa hadith ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam na ang taong binabasa ang Quran araw-araw ay tulad sa isang bote ng mask, pabango, na kumakala sa buong 4 na direksyon, samantalang siya na nagbabasa ng Quran ngunit hindi na ito inire-recite ay tulad sa isang boteng puno ng mask pero sarado. Source natin at Tirmidhi pa rin. Alam po ninyo, mga kapatid, sa pananampalataya, ito pong banal na Quran ay ipinadala sa atin ng Allah
bilang isang gamot at habag ng Allah sa mga mananampalataya. Bilang katibayan ay linika ng Allah subhanahu wa ta'ala minsan pa sa banal na Quran ang pagganito, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. At ibinaba namin sa banal na Quran yung isang lunas at isang habag sa mga yaong nananampalataya, at hindi pinalalala nito ang mga zalimun maliban sa kawalan. Chapter 17 verse 82 mula po sa Quran al-Karim 1782. Bilang lunas ay ano ba ang ginagamit ng banal na Quran? Yan ang napakagandang tanong. Ginagamit po dito ang mga basag nating diwa. Mga basag nating diwa. Mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay nilinaw sa atin ng Quran ang pagkilala sa nag-iisang Panginoon na walang iba kundi ang Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatnubayan nito ang sangkatauhan mula sa madilim na pamumuhay tungo sa buhay na may patnubay at liwanag. Nire-reforma nito ang lipunan mula sa kawalan ng katarungan tungo sa pagkakapantay-pantay, hustisya at mabuting kalooban. Itinuro po sa atin ng Quran ang paraan upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At binigyan tayo nito ng edukasyon sa kung paano natin sasambahin ang ating Panginoon na wala po iba kundi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami po ng mga pakinabang nating kamusliman sa banal na Quran kung talagang siseryosuhin lang natin ito. Sige po at dumako sa number 3. Punto numero 3. Dumako po na tayo sa pangatlong punto sa mga patakaran sa pagbabasa ng banal na Quran. Kapag po binabasa natin ang banal na Quran, ay pakatandaan palagi na ang layunin sa pagbabasa rito ay upang tayo ay makapagkamit ng patnubay at pamukaw ng kalooban. Pamukaw damdamin, panggising ng damdamin. Pakaingatan po natin na baka iba ang maging layunin ay peligroso po ang maging resulta ng iyong pagbabasa ng Quran. Binabasa po natin ang banal na Quran para tayo ay magkamit ng patnubay at inspirasyon. Inspirasyon mamuhay ng tama. Yaon po bang hindi natin binabasa ito para sumikat at hangaan? Lalong hindi po natin binabasa ito para makahanga ang mga tao, at lalong higit po na huwag nating babasahin ito na ang layunin ay para sabihin ikaw ay taong banal. Lalong-lalo na rin na hindi po pwedeng ang layunin mo, kapatid, sa pagbabasa ng Quran ay para maging napakahusay at maging kampiyon sa lokal at international competition. Maraming ganyan ang intensyon. Kaya nagpapakadalubhasa para maging kampiyon. Ang lahat po ng mga iyan ay pawang mga maruruming layunin sa pagbabasa ng Quran, at ang sino man ganyan ang motibo ay hindi po magkakamit ng patnubay ng banal na Quran. Liwanag. Walang po ninyo. Malungkot sabihin, ngunit totoong nagaganap sa kamuslimang bayan na ang Quran ay binabasa ng iba nating mga kapatiran, hindi upang magtamo ng patnubay, kundi ay para hangaan, para sumali sa lokal na kompetisyon. At kapag nanalo ay makasali sa provincial level. At kapag nanalo muli ay sa regional level naman lalaban. Para kapag nagwagitan minsan ay sa national level naman lalahok. At kapag naging kampiyon karyan ay tuloy na sa international
competition. Nakita mo? Ha? Pang-kompetisyon, hindi pang-kabanalan ang iyong layunin. Kapag ganyan ang linya mo o layunin mo, kapatid, sa pagbabasa mo ng Quran ay wala kang aasahang gantimpala mula sa iyong Panginoon. Wala kang maaasahang gantimpala mula sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Maliwanag ba? Hindi po binabasa ang Quran para ikaw ay maging world champion, kundi ay binabasa ito ng taimtim bilang pagsamba sa Allah sa hangad na makamit ang ikalulugod ng Allah upang nang sa gayon ay makapasok sa ating kaloob-looban. Makapasok sa ating kaloob-looban ang pagiging mahintatakutin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kapatid, ang dapat na layunin, motibo mo sa pagbabasa ng Quran. Yan ang talagang dahilan kung bakit natin binabasa dapat ang banal na Quran, not for fame, but for guidance, my friend. Ano? Number 4, punto numero 4. Sige po, at tumuloy po naman tayo sa pang-apat na patakaran sa pagbabasa ng banal na Quran. Ang patungkol po sa kalinisan bago hawakan ang banal na Quran. Kalinisan. Mas preferable po na bago mo hawakan ang banal na Quran na siyang banal na salita ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon ka munang ablution. Mas preferable, mas maigi. Lalo na po sa mga kababaihan. Higit sa lahat po ay para sa mga baguhan po sa Islam. Bawal po ito hawakan. Makinig ka maigi. Bawal po ito hawakan ng isang babaeng kasalukuyang may buwanang dalaw. Opo, dahil sa mga araw ng kanyang buwanang dalaw ay she is in a stage of impurity, menstrual impurity. Ang tawagin. Ganon din po ang babaeng bagong panganak na mayroon pang bleeding sa panganganak. At lalong-lalo na po sa lalaki o babaeng nagtalik o nag-sexual contact ay bawal na inyong hawakan ang banal na Quran hanggat hindi kayo nakapagpaligo muna o nakapag-gusol muna dahil kayo po sa mga panahon iyan ay nasa stage of physical impurities, sexual impurities. At bawal po na hawakan ng kamay o ng katawan na may physical impurities ang holy word of the Almighty Allah known as the Holy Quran. Maliwanag po ba? Nagkakaintindihan tayo. Ano po? Na kailangan, linawin natin ang dapat linawin. Baka pinaghahawakan niya ng katatapos na niyo magtalik ng mag-asawa. Ay bawal po hawakan ng Quran. Yan lang po ang aklat sa buong mundo na hindi pwedeng hawakan kapag ikaw ay nasa stage of sexual impurity. Sige po. Ito po ang isa sa mga pangunahing dahilan bakit ang ibang ulama, bakit ang ibang scholars, Islamic scholars, ay hindi ipinapahintulot na ibigay sa non-Muslim ang Quran. Nakakatakot po na baka hawakan nila ang banal na salita ng Allah habang mga nasa stage of impurities. Lalo na po ang major impurities na gaya ng pagkatapos magtalik o mag-sexual contact ang mag-asawa. Hindi po talaga po pwede na hawakan nila ang banal na Quran sa ganyang estado hanggat hindi muna nakapagpaligo o nakapag-gusol ang mag-asawa. Diba? Ang sabi naman ng iba pang mga Islamic scholars ay pwedeng ibigay ang Quran na may translation kung ang layunin ng isang hindi Muslim ay para manaliksik ng katotohanan o di kaya ay upang magkaroon ng kaalaman tungkol sa Islam. At ayon sa ganitong mga ulama ay bibigyan mo lang ang tao ng strict instruction patungkol sa kung ano ang pwede at hindi po pwede sa paghawak ng banal na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Punto numero 5, number 5.
Sige po at dumako naman tayo sa ikalimang patakaran sa pagbasa ng banal na Quran patungkol po sa pagiging taimtim. Ibig sabihin po ay ganito. Kapag binabasa mo kapatid ang banal na Quran ay kinakailangan na ikaw may taglay na kataimtimang lubos, full concentration, lubusang alab ng puso at sigasig at lubusang debosyon upang naway makamit natin ang mga pagpapala at mga gantimpala upang ang mensahe nito ay iyong mapagnilay-nilayan at upang nang sa gayon ay iyong makamit nawa ang mga katuruan at mga inspirasyon mula sa aklat na ito sapagkat ayon nga po sa winika paminsan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ay paganito, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ibig sabihin, humigit humundang sa ating wika, ito ay isang aklat, ang Quran, na aming ipinadala sa iyo, puno ng mga pagpapala, upang kanilang mapagnilay-nilayan ang mga ayat nito at upang ang mga taong may pangunawa ay makaala-ala. Chapter 38, verse 29, mula po sa Quran al-Karim, 38:29. Mga kapatid sa pananampalataya, ang banal na Quran ay binabasa with full concentration, ardor, and utmost devotion. At ang pagbabasa po ng Quran ay sa pamamagitan ng isang sinusukat at maingat na puno na kung alin ay binibigkas ang bawat kataga ng tama at buong linaw sa paraan ng isang magaan na puno at sa kaparaanan din na nauunawaan ang mga pangungusap. Sa madaling sabi po ay, huwag na nang binabasa ang Quran ng parang sa rapid fire, na parabagang hinahabol ng kung ano. At dahil nandito ay tuluyan ng di maunawaan ang mga pangungusap sa banal na Quran. Nakuha mo. Hindi po ganyan ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pero marami kang makikita na mga kamuslimang binabasa ang Quran sa napakabilis na bigkas at siya mismo ay hindi niya maintindihan ang kanyang mga pinagbibigkas. Nakita mo? Hindi po ganyan ang itinuro sa ating ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na paraan ng pagbabasa ng Quran. Ang kanya po itinuro ay i-recite ang banal na Quran sa isang kaaya-aya na paraan. Ito'y pinagaganda sa pamamagitan ng kanyang boses at himig. Source natin, Abu Dawud. Kung kaya mga kapatid, yang pagbabasa ng Quran na minamadali at pabilisan ay hindi po ganyan ang tagubilin sa ating ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Propeta Muhammad po, sumakanya nawa ang kapayapaan para na rin po sa ating kaalaman, ay inire-recite ang Quran na binibigkas ang bawat salita ng buong linaw at ang bawat aya ng isa-isa. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay paganito po ang kanyang kahulugan sa ating wika na naiintindihan. Anya, ang tagapagbigkas ng Quran ay aatasan sa araw ng paghuhukom, nabigkasin ng buong talis ng tinig ang Quran na tulad ng sukat na tinig at tuloy-tuloy na tulo na kanyang nakagawian sa pagbasa ng aklat sa mundo at tinatamo ang pag-angat ng isang mas mataas na baitang bilang gantimpala sa bawat aya. Ang tunay niyang tirahan ay nasa malapit sa huling aya na kanyang binigkas. Source natin mga kapatid sa pananampalataya at Tirmidhi. Ano bang ibig sabihin ng binasa natin na hadith? Opo.
Ating binasa ng hadith, source ng binasa natin ng hadith, rather, at Tirmidhi. Ibig po sabihin ay, the more ayat that we recite, the higher is our place in the paradise. Yan ang tafsir ng mga Islamic scholars. Kaya nga po ba, mga kapatid, pagsumikapan po natin na dumami ang mga ayat na ating maisaulo o ma-memorize at mabasa mula po sa banal na Quran. Kung gaano po karami ang mga ayat na iyong saulado ay siya rin po ang taas ng antas ng iyong magiging tahanan sa paraiso. Malinaw. At pakatandaan din po natin, mga kapatid, na sa pagbigkas ng mga ayat sa banal na Quran ay dapat na ang tono ng boses ay hindi masyadong mataas at hindi rin po masyadong mababa. Dapat po ay katamtaman lamang tulad ng ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala minsan pa sa banal na Quran. Wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtagi bayna dhalika sabila. At isagawa ang iyong salat, ibig sabihin dasal, nang hindi malakas, ni hindi mahina, kundi ay sundin ang gitnang landas. Katamtaman ang tinuturo. Chapter 17, verse 110, mula po sa Quran al-Karim. Mula po sa glorious Quran na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod po ay numero 6. Punto numero 6. Number 6. Sige po mga kapatid, at dumako po naman tayo sa ika-6 na patakaran sa pagbabasa ng Quran ang patungkol po sa the best time to read the words of the Almighty Allah. The best time. Mayroon palang the best time to read the Quran. Bagamat ang pagbabasa ng banal na Quran ay mainam na gawin sa anumang oras ng araw at gabi. O pwede kahit anong oras sa araw at gabi. May panahon po na higit na mainam ang pagbabasa ng Quran. Pinaka-the best. Ano ang mga oras po na karapat dapat nabasahin ang banal na salita ng Allah? Pinaka-the best po. Ang sagot po ay makinig ka, kapatid. Ang sagot po ay sa mga oras ng tahajjud prayer. Yan. Natalakay na po natin ang patungkol sa tahajjud noong mga nagdaang lecture at di na siguro kailangan pang talakayin pa ito ngayon sapagkat iba ang paksa natin. Bilang pagbabalik na lang o kaya bilang pagpapaliwanag na lang sa ating mga non-Muslim listeners. Ang tahajjud prayer po ay isang uri ng voluntary prayer. Non-obligatory po. Ito ay voluntary prayer na isinasagawa sa last third of the night. Mga alas 2:30, 2:30 ng umaga. Mantakin mo, gigising ka alas 2. Ganyan. Tulog na tulog. Ang sarap ng tulog mo. Mga alas 2:30 ng umaga at paimtim kang susumamo at mananalangin sa Panginoong Allah habang tulog at himbing ang buong sanlibutan. Nakita mo Tulog lahat, ikaw nakatayo. Nananalangin. Ganun ka-special hour yan. Sa ganitong oras po, higit na rewarding ang pagbabasa ng banal na Quran. Ganun din po before and after Salatul Fajr o dasal ng mga Muslim po sa humigit kumulang po alas 4:30 ng madaling araw. 4:45 ngayon. Napaka kaaya-aya po ang pagbabasa ng Quran sa ganitong mga oras. Isang pribilehiyo po na dapat lamang ay magampanan ng mga kamusliman. Ang salatul tahajjud po, ang oras na tahimik ang mundo, mantakin mo alas 2, nahihimbing ang sangkatauhan, samantalang ikaw ay gising, luhaang nagsusumamo sa Panginoong Allah o kaya ay buong taimtim na nagbabasa ng banal na salita ng iyong Panginoon.
Ganoon po kay special moment. Sa oras po ng tahajjud ay bumababa ang Allah sa unang palapag ng kalangitan, kasama ng mga anghel, at tinutugunan ng Panginoong Allah ang mga dalangin at kahilingan ng isang Muslim na nagsusumamo ng dasal sa mga oras na iyan. Natalakay na natin ito, gaano ka-special moment ito to pray, to ask the Almighty Allah. Subukan nga natin mga kapatid. Subukan nga natin kaya. Ang lumisan, ang umalis sa isang mainit na higaan para bumangon sa ganyang kalaliman ng gabi, last third of the night kung tawagin, at mag-ablution ka ng malamig na tubig, then tumayo ka magtahajjud, at pagkatapos ay umupo ka at bumuklat ng Quran, then read with all your heart the holy word of the Almighty Allah, and sometimes with tears. Makikita mo kapatid. Makikita mo. Subukan mo yan. Subukan mo. Mararanasan mo kapatid ang isang natatanging experience na magpapaunlad sa iyong iman o pananampalataya tungo sa isang pamumuhay na banal na siyang ating minimithing abutin bilang mga kamusliman lunggati sa buhay ang manahanan sa Jannah, paraiso. Punto numero 7. Number 7. Sige po. At dumako na tayo sa pampito o ikapitong patakaran sa pagbabasa ng banal na Quran, ang patungkol po sa bilis ng pagbabasa nito, yung speed. Mayroon po ibang Muslim na isang buwan tinatapos basahin ng buong aklat na ito. From page 1 to the last. Ganun sila kung magbasa, no? 1 month lang. Mayroon namang 2 linggo lang ay tapos ng basahin araw-araw ang banal na Quran. Napakabilis. Nagugulat ka. Ang pagbabasa ay maaaring 1 oras araw-araw, o di kaya ay 2 o 3 oras araw-araw. Mayroon din namang halos buong maghapon ay nagbabasa ng Quran. Kung kaya naman ay mayroon talaga mga fast readers na natatapos itong basahin sa loob lamang ng 3 araw. Nakita mo? Ito ang pinakamabilis. At ito po ang pinakamabilis na pagbabasa na itinatagubilin sa Islam. Ito pong maximum speed. Opo, ibig pong sabihin ay maximum speed ang tatapusin mong basahin ang buong banal na Quran sa loob ng 3 araw. 3 days. At saka naman, lumagpas ka pa sa maximum speed na iyan, ay tiyak na hindi mo na maintindihan pa ang binabasa mo kapag sumubra ka pa sa 3 days. Nangangahulugan lamang po na huwag nating piliting tapusin ito sa loob ng wala pang 3 araw. Ito ay sapagkat sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagganito, humigit kumulang po, ito ang kanyang kahulugan sa ating wika, anya. Ang sino mang nabasa niya ang buong banal na Quran sa loob ng wala pang 3 araw ay hindi niya naintindihan ito. Maliwanag ba? Sa madaling sabi po ay, hindi natin babasahin ang banal na Quran with rapid reading sapagkat ano pa ang mapakikinabangan mong guidance and inspiration sa binabasa mo, hindi mo rin naiintindihan sa sobrang bilis ng basa. Nakita mo dito yung sobrang fast reading. Minsan po ay mas gusto natin basahin ang mahahabang chapters ng Quran with rapid speed kaysa sa ang basahin na lang natin ay maiigsing sura na mabagal with understanding. Ano po ang sabi ng isang kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito? Anong madalas sabihin ni Abdullah bin Abbas ay mas maigi na basahin ang mga maigsing sura
na gaya halimbawa ng Al-Quraysh at ganun din ng Al-Qadr, nang naiintindihan at nauunawaan kaysa sa mabilisang bumabagtas sa mga mahabang sura na gaya ng Al-Imran at Al-Baqarah, nang di naman nasusundan ang mga ito. Hindi mo naman naiintindihan. Mas maganda, basahin mo yung mga maigsi na naiintindihan mo. Si Propeta Muhammad po, sallallahu alayhi wasallam, ay minsan binigkas ang iisa lang na aya sa buong magdamag. Anong aya yon? Ang kanya pong kahulugan, humigit kumulang, ay ito. O Allah, kung iyong ipapasailalim sila sa iyong puot, sila ay iyong mga alipin. Kung iyong patatawarin sila, ikaw ang pinaka makapangyarihan at maalam sa lahat. Sa isang sabi po, mga kapatid sa pananampalataya, hindi po binabasa ang Quran ng karerahan. Basahin mo ito ng katamtamang bilis at katamtamang boses. Hindi mabilis at hindi mabagal, hindi malakas at hindi mahina, kundi ay nasa gitna ng malakas at mahina at mabilis at mabagal. Yan po ang turo ng Islam, hindi lamang sa pagbabasa ng Quran, kundi ay pati na rin po sa iba pang larangan ng pamumuhay. Moderation po ang sinusunod. Katamtaman po, pamumuhay na katamtaman. Yan. Sige po. Numero 8. Punto numero 8. Number 8. Sige po, at tumuli na tayo sa ikawalong patakaran sa pagbabasa ng banal na Quran. Ang patungkol po naman sa kalinisan o pagiging malinis ng isip at diwa kapag binabasa mo, kapatid, ang banal na salita ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Habang binabasa natin ito ay kailangang isa-alang-alang ang kadakilaan ng aklat na ito. Ito lamang po ang aklat sa buong mundo na ang pagbabasa rito mismo ay isang anyo ng pagsamba. Piruin mo, ha? Ito lang ang aklat sa buong mundo na ang pagbabasa mo rito ay a form of worship. At ito po ang aklat na hindi kinatha ng tao. Dahil kung tao po ang sumulat nito, na gaya ng ibang mga aklat na gawa ng tao, ay tiyak nakakikitaan po ng mga kontradiksyon. Kahit na gaano pa man kahusay ang isang writer o isang author, ito ay sapagkat limitado at maraming imperfections ang katalinuhan ng tao. Ayon po sa banal na Quran bilang katibayan minsan pa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Hindi ba nila pinag-iisipang mabuti ang Quran? Kung hindi ito nang galing sa Allah, katatagpuan nila ito tiyak ng maraming salungatan. Chapter 4, verse 82, mula po sa Quran al-Karim. Pero wala pong ni isang salungatan ang matatagpuan sa banal na Quran. Ito po ay salita ng Allah na kinakailangang basahin natin nang hindi lamang malinis ang katawan, kundi ay malinis din po ang ating puso at isipan sa anumang masasamang isipan, masasamang motibo at masasamang idea. Maliwanag. Ito pong kalinisan ng puso at isipan na dapat lamang ay panatilihing angkin ng isang magbabasa ng Quran ay kinakailangan. Bakit? Sapagkat ang isang puso at isipang puno sa masasamang isip at madidilim na motibo ay tiyak po na hindi
matatanggap sa kanyang sarili ang kadakilaan ng banal na Quran. Yan po ang tunay na maliwanag. Ang isang taong puno sa masasamang isip at masasamang motibo, ang kamalayan, ay hindi na pinahahalagahan ang binabasang banal na Quran. Maniwala ka. Hawak niya halimbawa ang Quran, pero parang dyaryo lang sa kanya ang salita, banal na salita ng Allah. Hindi po siniseryoso ang mensaheng banal. Alam mo ba ninyo na may mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaya ni na Ikrimah, na kapag sinimulang basahin ng Quran ay nagkukulaps, at kapag nagkamalay muli ay sinasabi niya na ito ang salita ng aking dakila at kapita-pitagang tagapagtustus. Ganun po sila kakaintim. At ganun po sila kalinis ng kamalayan na kapag kaharap po nila ang banal na Quran ay lubusang sumasaklaw sa kanilang mga kaloob-looban ang higit na kadakilaan ng salita ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Number 9. Punto number 9. Number 9. Sige po. At tumuloy na tayo sa ikasiyam na patakaran sa pagbabasa ng banal na Quran. Ang patungkol sa pagbabasa nito upang ituwid at ireforma ang ating buhay. Maganda pinapunto. Ang aklat na ito ay binabasa natin nang may kasamang hangad na ihulmat muli ang kasalukuyang pamumuhay tungo sa pamumuhay na nais ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig pong sabihin ay binabasa natin ito para hanapin ang mga elementong magpapaunlad sa ating buhay. Dito po kasi sa banal na Quran matatagpuan ng tao ang patnubay. Patnubay para ilapit ang sarili sa mabuti at patnubay para naman ilayo ang sarili sa masama. Ayon pa po muli sa winika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na binasa natin kanina sa paumpisa. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ramadan, ang buwan na ipinadala ang Quran bilang isang gabay sa sangkatauhan, malinaw rin ang mga tanda ng patnubay at paghuhukom sa pagitan ng tama at mali. Chapter 2, verse 185 mula po sa Quran al-Karim. Sa dahilan po na ang banal na Quran ang ating pinagbabatayan sa kung anong tama at kung anong mali, ganoon din sa kung anong mabuti at masama. Natural lamang po na babasahin natin ang aklat na ito para ating buong linaw na makilala kung ano ang pamumuhay na tama at kung ano ang pamumuhay na mabuti, nang sa gayon ay mailayo po natin ang ating mga sarili sa pamumuhay na madilim, pamumuhay na makasalanan, pamumuhay na suwail, pamumuhay na mali at masama. Ayaw ba? Sa madaling sabi, we read the Holy Quran to remold, to reform ourselves. Opo mga kapatid, binabasa natin ang banal na salita ng Allah upang gamutin ang ating mga sarili, upang gamutin ang sarili palayo sa bisyo, upang gamutin ang sarili palayo sa kasalanan, upang nang sa gayon ay matutunan natin ang pamumuhay na masaya, pamumuhay na masagana, pamumuhay na maunlad at pamumuhay na ligtas dito sa mundo at ganoon din naman na ligtas ang kaluluwa sa kabilang buhay. Yun ang pinaka-objective po natin.
Mga kapatid, sa pananampalataya, ito po ay totoo sapagkat di nga ba ang banal na Quran ay gamot? Gamot sa sakit ng sangkatauhan. Balikan po natin minsan pa ang winika ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. At ibinaba namin sa banal na Quran yaong isang lunas at isang habag sa mga yaong nananampalataya. At hindi pinalalala nito ang mga zalimun. Mga zalimun maliban sa kawalan. Chapter 17, verse 82. Ibig sabihin ng mga zalimun, mga politist, mga sumasamba sa maraming Diyos-Diyusan, at mga gumagawa ng kasalanan, at mga gumagawa ng kasamaan, ang tawag sa kanila, zalimun. At hindi pinalalala nito ang mga zalimun maliban sa kawalan. At alam ko ba niyo mga kapatid, ang pinakamalaki po na sakit na ginagamot ng Quran ay ang sakit ng puso at kamalayan ng taong sumasamba sa mga Diyos-Diyusan sa pamamagitan ng mensahe ng banal na Quran ay nalilinisan po ang nangingitim ng puso at madilim na kamalayan ng tao. Napapalitan po ito ng dalisay na pagkakaunawa ng tao sa kaisahan, pagiging iisa, hindi 3, hindi 10, pagiging iisa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin natin, napapalitan po ito ng dalisay na pagkakaunawa ng tao sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Maliwanag po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Habang binabasa mo kapatid ang Quran, habang binabasa mo kapatid ang Quran, ay damain mo sa iyong sarili ang mensaheng gustong iparating sa iyo ng bawat kataga, ng bawat ayah. Ibig pong sabihin ay papasukin mo sa kaloob-looban mo ang mga salita ng Quran. Mga salita ng Allah na naka-address sa iyo. Kapag halimbawa, binabasa mo ang patungkol sa habag at pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasama na ang walang hanggan ng mga biyaya ng Jannah, paraiso, ay dapat lamang po na ikaw ay matuwa sa saya, na may kalakip na asam-asam at doa o panalangin na naway maging tahanan mo at ng mga mahal mo sa buhay ang paraiso. Ganoon po yun. Ibig pong sabihin ay hindi basta ka na nagbasa ng basa. Iintindihin mo ang iyong mga binabasa at aasam-asamin mo sa sarili ang mga kaginhawaang pangako ng Allah sa mga kamuslimang lubusang sumusunod sa Kanya. At kapag naman napadako ka sa mga pahina ng Quran na ang binabasa mo ay patungkol sa galit at puot ng Allah kasama na ang parusa sa impyernong apoy, kailangan po na madama mo sa katawan mo ang panginig sa takot at sindak, at dapat din po pumatak ang iyong mga luha sa kalungkutan kinatatakutan sakali mang ikaw ay maihalis doon sa apoy ng nakakajahanam. At dapat na maging ang kaila-ilaliman ng puso mo ay saklawin ng hangad na magsisi o magrepent o magtawbah at humiling ng saklulo sa Allah na ipalayo ka nawa sa puot ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ipalayo ka nawa sa impyerno kasama ng mananampalatayang mga mahal mo sa buhay. Nakita mo yan. Nag-take note mo yan.
Sa ibang sabi ay, hindi po basta ka na lang basa ng basa. At di ka man lang kinikilabutan kapag inilalarawan sa iyo ang impyerno. At di ka man lang sinasaklaw ng takot kapag nababanggit ang puot ng Allah. At wala ka man lang pagnanais na makapasok sa paraiso kapag inilalarawan naman ang dakilang kagandahan ng Jannah. Ibig pong sabihin ay, manipis pa rin. Magpahanggang sa ngayon, manipis pa rin, magpahanggang sa ngayon ang paniniwala mo sa paraiso at impyerno. Dahil kung talagang malalim na ang iyong iman, abay sa tuwing madaanan mo ang mga ayat patungkol sa paraiso, ay kumikislap sana ang iyong mga mata sa saya at pangangarap na nanirahan nawa sa paraiso, gaya o higit na higit pa sa kapapangarap mong makatira man lang sa kondominium o kaya sa 5-star na hotel, kaya mga kapatid. At kapag nabanggit naman ang impyerno, ay di mo mapigilan ang sarili sa takot. Pero kung binabasa mo ang Quran at nigatitin na pandama, ay wala kang madarama. Kaibigan, hindi po totoong guidance and inspiration ang hinahanap mo, kundi ay reading only for the sake of reading. Kita mo? Wala ka lang magawa kaya nagbabasa. Ganun yun. Pamatay oras mo lang yun. O mga kapatid, pagsumikapan po natin na ang Quran ay hindi pang-display sa bahay, kundi isang liwanag at patnubay tungo sa habag sa atin ng Allah. Pagsumikapan po natin na maituro sa atin ang aklat na ito, ang tamang landas na dapat lamang tahakin ng bawat Muslim. Ang landas na papunta sa ikalulugod sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, patulong paraisong walang hanggan, buhay na walang hanggan. At natapos na naman po ang isang oras na ating pinagsaluhan sa gawaing kabutihan. Naway nakapulutan na naman po natin ng magaganda at mahahalagang aral ang programa natin. Programa natin nakapupulutan talaga ng mga importanteng kaalaman, programang Islam ang Solusyon. Ang programa po ito at ng bawat episode nito ay buong ingat po na inihanda para po madagdagan palalo ang kaalaman sa Islam ng mga kamusliman tungo sa ikauunlad ng iman, ikauunlad ng ating pananampalataya. Ugaliin po natin mga kapatid, ang regular na mag-aral, regular na matuto, kahit po ba sa radyo lamang. Lalo na po sa mga maedad na mga nag-aalangan pumasok sa madrasa dahil matanda na. Ito po ang kasagutan. Mag-aral po tayo ng Islam sa Himpapawid, Islamic Studies on the Air. Dito lamang po sa isang natatanging programang Islam ang Solusyon. Ulitin natin. Islam ang Solusyon. Naririnig po rito sa DWS 1494 ang programang ito tuwing araw po ng Sabado at Linggo. Sa ganap na oras, mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Sabado po at Linggo. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gimba. Para po sa inyo mga katanungan, komento o suhestyon, pwede po kayo mag-text sa numero 0919-6943-095. Ulitin natin, 0919-6943-095 o kaya 0905-4182-500. Ulitin natin, 0905-4182-500.
Ang programa po ito ay kagandahang loob na hatid sa atin ng The World Islamic Call Society ng bansang Libya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. At muli po, sa aming mga kapatiran sa pananampalataya, ibinaparating po namin sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. DW